Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan sina Mafuyo at Orochimaru ay tuluyan ng natalo ni Shinaya. Tinulungan naman ni Koji si Shin na labanan si Gakko, at pinilit din niya na muling gamitin ang kanyang kapangyarihan, na naging dahilan upang matamaan niya si Shinaya. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 70 at 71. Nagsimula ang chapter, kung saan nagawa palang maharangan ni Gakko, ang atake sa kanya ni Shin. Agad namang lumayo si Shin sa kalaban, at labis itong hiningal habang sinasabi sa kanyang sarili, na ang aking paningin ay lumalabo na. Nakakainis, gaano katagal ko kaya makakaya to. Ipinakita naman si Gakko, kung saan ito ay nasisiyahan sa nangyayaring laban, dahil sa ipinamamalas ng dalawa. Agad namang kumilos si Gakko, at nilapitan niya si Shin upang atakihin gamit ang kamao ni Shinaya. Nagawang makaiwas ni Shin sa ibinatong suntok ni Shinaya, habang umatras naman si Koji, at nagsuot ng earphone. Si Koji ay unti-unting nagpo-focus, at ito ay pumikit upang pakinggan ang mga tunog na lumalabas sa virtual reality tool ni Shinaya. Hindi naman tumigil si Gakko na atakihin si Shin, hanggang sa matamaan niya ito sa sikmura. Napasukan ng dugo si Shin habang nilapitan niya si Koji at sinabi, na huwag ka lang tumayo dyan. Hawak pa din ni Koji ang earphone na kanyang sinuot at sinambit, na naririnig ko na ng malinaw ang tunog niya, sa wakas. Pagkatapos magsalita ni Koji, ay inatake niya si Shinaya, kung saan nagpakawala ito ng uppercut, na nagawa na mangharangan ni Gakko. Nagulat si Shin sa ipinamalas ni Koji, dahil ang atake na ginawa niya, ay katulad ng atake na ginawa ni Gakko sa kanya. Napansin din ni Gakko, na ang kilos na pinakita ni Koji ay ang kanyang teknik. Sinabi ni Koji, na nakuha ko na ang mga tunog mo, habang sinambit ni Shin sa kanyang isipan, na sa pamamagitan ng tunog lang, ay kaya niyang gayahin ang atake ng iba. Muntik ko na ngang makalimutan, gaya ni Orochimaru, siya din ay kabilang sa Special Recommendation Group. Sinambit ni Koji, na medyo natagalan ako ng kaunti, bago ko nagawa ito. Nagalit si Shin kay Koji at sinaad, na teka lang, bakit hindi mo ginawa yan sa simula pa lang? Sinabi ni Koji, na nangangailangan ito ng konsentrasyon, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon, nang kunin mo ang atensyon ng kalaban. May hawak namang CD si Kishima habang sinasabi nito, na mga tunog, nakakatawa. Pwede namang magpatugtog ng musika o kung ano mang ingay ang magpapagulo sa kanya pakikinig. Sinambit ni Gakko, na salamat pero huwag, Mr. Kishima. Ang mga pinipili mong kanta ay nakaka-bad trip. Nagalit si Kishima sa kanyang narinig, habang sinabi pa ni Gakko, na naisip ko yan noong isang araw sa karaoke, magkaiba tayo ng panlasa. Sinaad ni Kishima, na paano mo nagawang insultuhan ang The Best of the Heisei era playlist ko. Sinambit ni Gakko, na bukod pa dyan, ito ay nagsisimula ng gumanda, kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon. Pagkatapos magsalita ni Gakko, ay agad niyang inatake si Shin gamit ang kamay ni Shinaya. Nagawa namang makaiwas ni Shin, kung saan siya ay tumalon, at pagkatapos ay sinipa niya ang mga matutulis na bato na nasa itaas ni Shinaya. Napansin ni Shinaya ang ginawa ni Shin, at agad itong lumayo sa kanyang kinatatayuan upang umiwas. Bigla namang lumitaw sa kanyang likuran si Koji, at ito ay nagbitiw ng isang suntok na naging dahilan upang tumalsik ang kalaban. Sabay na kumilos sina Shin at Koji, upang habulin ang kanilang kalaban, ngunit sa halip na harapin sila ni Shinaya, ay lalo pa siyang umatras palayo sa dalawa. Sinabi ni Shin, na umaatres siya para makabawi ng lakas, habang sinambit ni Koji, na hindi ganon. Hindi mo ba naririnig, ang mga alingaw-ngaw doon? Iyon ang saklaw ng galaw niya. Pagkatapos pakinggan ni Koji ang mga tunog ni Shinaya at Gakko, ay agad niya itong hinabol habang patuloy lang sa pag-atres ang kalaban. Sinaad ni Koji, na isang hakbang pa pabalik patungo sa kanan, at nasa pader na siya. Dahil sa maiging pakikinig ni Koji, ay nalaman niya na ang kinalalagyan ni Gakko sa kanyang kanan ay isang pader, at dahil dito ang kanyang kilos ay limitado lamang. Sinamantala ni Shin ang kinalalagyan ni Gakko, at ito ay nagtungo sa kanang bahagi ni Shinaya, upang magbitaw ng pag-atake. Alam naman ni Gakko ang plano ng dalawa at sinabi nito, na huwag niyo akong maliitin. Ang pader na nakaharang sa kanang bahagi ni Gakko, ay sinira niya gamit ang kamao, habang nakaiwas naman si Shin at sinabi, na naisip ko na nagagawin mo yan.
Si Koji ay tumalon papunta sa likuran ni Shinaya habang sinasabi sa kanyang isipan na pagkatapos ng pagbangga sa pader sa maikling panahon lang, tumigil siya sa paggalaw. Sinamantala ni Shin at Koji ang maikling segundo na delay sa paggalaw ni Shinaya, at sabay nila itong inatake sa harapan at likuran. Sinambit ni Gako, "Napatawad Mr. Kishima, sisirain ko na si Shinaya." Mabilis na kumilos si Shinaya upang magbato ng pag-atake, at sa isang iglap ay tinamaan sa tagiliran si Koji, na kanyang ikinagulat. Hindi inasahan ni Shin ang nangyari, habang si Koji ay labis na nasaktan, at siya ay nagsuka ng dugo. May napansin naman si Kishima sa pagkilos ni Gako, na kanyang ikinabahala at nais niya itong patigilan. Hindi pinakinggan ni Gako si Kishima, at pinagpatuloy ang atake na kanyang gagawin, kung saan ginamit niya ang dalawang palad ni Shinaya, at nagpakawala ito ng napakalakas na tunog patungo kay Koji. Sa sobrang lakas ng ginawang atake ni Gako, ay nabasag ang tenga ni Koji, at nagsitilsikan ang kanyang mga dugo sa iba't ibang bahagi ng kanyang mukha. Hindi naman kinaya ng katawan ni Shinaya ang ginawa ni Gako, at ito ay nagtamo ng pinsala sa kanyang mga daliri. Labis na nangangamba si Shin sa kinahinatnan ni Koji, at sa puntong tutulungan niya ito ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo dahil sa sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Nang dahil dito ay hindi na niya napansin si Shinaya na nasa kanyang harapan na, at siya ay tinamaan ng binitawang sipa ni Gako na naging dahilan upang lumipad siya at bumunggo sa pader ng kuweba. Ayaw namang tigilan ni Shinaya si Shin, at agad niya itong nilapitan, habang sinambit ni Shin sa kanyang isipan, na hindi namin siya kayang talunin, at ito na ang aming katapusan. Si Shinaya ay nagbato ng suntok patungo sa mukha ni Shin, ngunit biglang dumating si Mr. Sakamoto sa kanyang harapan, at sinipa si Shinaya. Sa lakas ng pinakawalang atake ni Mr. Sakamoto, ay tumalsik palayo sa kanila si Shinaya, habang tinanong ni Mr. Sakamoto si Shin, na okay ka lang ba? Nagulat si Shin sa pagdating ni Mr. Sakamoto, habang sinabi ni Gako, na kilala ko tong lalaki na to. Sinambit ni Kishima, na si Taro Sakamoto. Anong ginagawa niya dito? Nakaramdam ng takot at kaba si Kishima, habang naglagay naman ng eye drop si Gako. Sinabi ni Gako, na siya ang former legendary assassin, tama ba? Nakita ko siya noong nakaraang araw sa JAA. Umaasa akong magkakaroon ako ng pagkakataon na labanan siya balang araw. Ibinalik ang scene kay Mr. Sakamoto, kung saan nag-unat ito ng likod habang sinasabi, na ikaw ba ang gumawa ng lahat ng to? May hawak-hawak naman na bato si Shinaya, at pagkatapos ay inihagis niya ito patungo kay Taro Sakamoto. Nagawa namang makadepensa ng ating bida gamit ang kanyang palad, ngunit biglang napunta sa kanyang harapan si Shinaya. Nagpakawala ng isang napakalakas na suntok si Gako, na nagawa namang iwasan ni Sakamoto, at ito ay tumama sa pader ng kuweba. Ang kamay na ginamit ni Shinaya ay unti-unti nang nawawasak, habang napansin ni Mr. Sakamoto, na ang butas na nilikha ng suntok ng kalaban ay naglalabas ng tubig. Sinabihan ni Mr. Sakamoto si Shin, na kunin mo siya at umalis na kayo dito. Nalungkot naman si Shin, dahil parang naging pabigat na naman siya kay Taro, habang sinambit pa ni Sakamoto, na hindi sa ganon. Ang ibig kong sabihin, ay ipinagkakatiwala ko ito sa'yo na makakaya mong gawin ito. Agad namang kumilos si Shin, at inakyat ang kuweba habang buhat-buhat niya sa kanyang likuran si Koji. Nagpatuloy naman sa pagkilos si Shinaya, at sinugod niya si Mr. Sakamoto. Bago pa makalapit si Shinaya, ay sinuntok ni Mr. Sakamoto ang butas na nasa kanyang likuran. Ang pader ay tuluyan ng nasira, at naglabas ito ng napakaraming tubig patungo sa dalawang magkalaban. Labis na nabahala si Shin para kay Mr. Sakamoto, habang inanod na ng tubig sina Taro at Shinaya. Sila ay tuluyan ng lumubog sa tubig, at habang sinusubukan nilang lumangoy, sila ay nagpapalitan ng mga suntok. Tinanong ni Kishima kung ano ang ginagawa ni Gako, habang sinabi nito, na lumalangoy ako. Inilipat naman ang scene sa labas ng isla, kung saan payapa ang kapaligiran at malayang nakakalipad ang mga ibon. Bigla namang nabiyak ang lupa na itaas na bahagi ng isla, at sa isang iglap ay naglabas ito ng napakadaming tubig. Lumabas din sa butas sina Mr. Sakamoto at Shinaya, at sa kanilang ibaba ay naroon ang eroplano na kanilang sinakyan noon. Mabilis na pumaibaba ang dalawa, at sila ay bumagsak at pumasok sa harapan ng sirang eroplano.
Ang katawan ni Shinaya ay humampas sa upuan ng piloto, habang may napansin naman si Gako, at hindi niya magawang maigalaw si Shinaya. Si Mr. Sakamoto ay nasa kanyang likuran, at isinuot niya ang seatbelt kay Shinaya habang sinasabi, na kung sasaktan mo ang mga kaibigan ko, ikaw ay ipapadeport ko. Pagkatapos magsalita ni Sakamoto, ay binunot niya ang upuan ni Shinaya, at inihagis ito ng napakalakas. Si Shinaya ay paulit-ulit na bumunggo sa loob ng eroplano, at sa puntong nakawala na siya sa pagkakatali, ay biglang napunta si Taro Sakamoto sa kanyang harapan, na may hawak na baggage. Inihampas ni Mr. Sakamoto ang baggage na kanyang hawak kay Shinaya, habang kumuha naman si Shinaya ng isang piraso ng bakal sa sahig, at ginamit niya ito upang hiwain ang baggage. May nakita namang passport na galing sa baggage si Mr. Sakamoto, at kinuha niya ito upang ihampas at isampal sa pagmumukha ni Shinaya. Si Shinaya ay lumipad palabas ng eroplano, at ito ay napunta sa isa sa mga pakpak ng kanilang sinasakyan, habang nagmarka ang kanyang mukha sa passport na hawak ni Taro. Ang salamin ni Shinaya ay nagkaroon ng lamat, habang sinambit ni Gako sa kanyang sarili, na naiintindihan ko na kung bakit nag-aalala ang boss tungkol sa lalaking ito. Kung hindi natin siya papatayin ngayon, patuloy lang siyang magdudulot ng problema. Saan kaya siya darating para salakayin ako ngayon? Si Mr. Sakamoto ay tumalon patungo sa kabilang pakpak ng eroplano, na nagdulot ng pag-angat ng isa pang pakpak kung nasaan si Shinaya, at siya ay tumilapon paitaas ng himpapawid. Habang nasa ere si Shinaya, ay kinuha ni Mr. Sakamoto ang gulong ng eroplano, at ginamit ito upang magpadaos-daos sa pakpak habang ito ay nakaangat, at sa puntong babagsak na ang pakpak ng eroplano ay tumilapon siya paitaas. Ginamit ni Mr. Sakamoto ang bilis ng kanyang pag-angat sa ere upang lapitan, at ihampas ang gulong kay Shinaya. Nagtagumpay si Taro Sakamoto sa kanyang plano, kung saan tuluyan ng nasira ang salamin na suot ni Shinaya, na naging dahilan upang hindi na makakita si Gako. Nasiyahan si Gako na nakaharap niya ang dating legendary assassin, habang ang katawan ni Shinaya ay bumagsak at lumusot sa pakpak ng eroplano. Ligtas namang nakalapag sa lupa si Mr. Sakamoto habang sinasabi nito na napakaliwanag ng araw. Dito na natatapos ang chapter 70 at 71 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.